At dahil bagyo, kailangan ulit natin dumulog sa mga eksperto. Let's bring in Pag-asa weather forecaster, Ma'am Veronica Torres. Ma'am Veronica, itong Super Typhoon Leo na ngayon, gaano ba ang katindi ang maaring dalhin na hangin ito sa Batanes? Mukhang tatama po ng Batanes, ma'am. Opo, so eto ngang si Leon ay nakikita natin sa ating area of probability na posible nga itong lumapit sa may Batanes area. Sa kasalukuyan, yung nakikita nating lakas ng hangin ay nasa 185 kilometers per hour. At ito ay kumikilo or bugso ay abot ng 230 kilometers per hour, kumikilo sa direksyong Hilagang Kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour po. 15 kilometers, ma'am? Yes po, sir. Mabagal po yun, ano? Opo, hindi, parang yung speed nito ay hindi ganun kabagal, pero hindi rin naman siya ganun kabilis. Although, after 24 hours, posibleng maabot na nito around 20 kilometers per hour to 25 kilometers per hour po na movement speed. Ma'am, posible po ba yung landfall? Kung mangyayari po, saan po ulit at kailan po ito mangyayari? Opo. So, ang landfall scenario dito kay Leon, hindi pa rin natin nirule out kasi napakalapit nito sa sentro ng mata ni Leon at nasa area of probability na nga rin itong Batanes, Babuyan Islands area. So, ang pinakamalapit nito sa Batanes ay around late evening today to tomorrow morning. So, kung magla-landfall man ito, possible between those timelines. Wala ho bang interaksyon itong si Leon sa, kung halimbawa, mga sitwasyon po sa ilang bahagi po ng Pilipinas? Wala ho ba itong hinihigop na ilang mga katubigan po o mga area sa mauulan at magpapalala pa po ng panahon, ma'am? Sa kasalukuyan, itong si Leon ay wala, other than kay Leon na nakakaapekto sa bansa natin ay yung ating tinatawag na yung kanyang trough o extension. So kahit mostly yung mga pinapaulan at mga malakas na hangin dulot ni Leon ay sa northern Luzon at sa ilang bahagi sa silangan ng Luzon area, abot pa rin yung mga paulan ng trough nito, posible umabot pa rin hanggang Visayas. Opo. Ma'am, nagbago ho ba ang trough kahapon o yung track ng bagyong ito? Kasi, sinabi naman yung posibilidad na maari maging typhoon, ano? Pero although alam naman natin in terms of pinsala, typhoon, super typhoon, it doesn't really matter. Pero for emphasis na lang nadadagdag. Pero yung signal number 5 ho ba, ito ho ba ay gano'n ka-posible na ma-declare, halimbawa? Ma-enlighten niyo po kami dito, ma'am. Opo. So, kagaya ng mga, nabanggit na din naman po natin sa ating mga previous bulletin na signal number 5 not ruled out at ang pagiging super typhoon is not ruled out. So, kapag nagkaroon pa ng shift papunta sa kaliwa at ng track nitong si Leon, so kung mas malapit pa ito sa may extreme northern Luzon area, ayan po yung hindi natin, yung posibilidad na magtaas po tayo ng signal number 5 po. Ma'am, just to confirm, tama po ba na nasa signal number 4 na po sa Batanes? Opo, upon checking, Batanes area ay naka-signal number 4 na po. And then ma'am, baka naman pwede nyong pakipaliwanag lang po briefly if you can. Anong nga po ba yung pagkakaiba ng signals that we have, 2, 3, 4 at yung 5? Apo, so yung iba't iba nating signal, may iba't ibang threshold. So ang sinasabi natin, kapag signal ay lakas po ng hangin. So hindi po nito sinasabi yung lakas ng mga pag-ulan. Yung sa mga paulan, different product yan, it's weather advisory. So kapag sinabi nating signal number 1, ito ay mga malalakas na hangin. So posible yung minimal to minor threat to life and property. So kapag signal number 1, ang range ng wind speed niya ay 39 to 61 kilometers per hour. Signal number 2 is gale force wind, minor to moderate threat to life and property. Range ng wind speed ay 62 to 88 kilometers per hour. At pag signal number 3, storm force wind, moderate to significant threat to life and property. Ang range ng wind speed niya ay 89 to 117 kilometers per hour.
At ang signal number 4 naman ay typhoon force winds 118 to 184 kilometers per hour. Significant to severe threat to life and property. At signal number 5 naman, ito naman yung lakas ng hangin na more than 185 kilometers per hour. So, napakalakas na mga hangin po nito. Kaya kung kailangan mag-evacuate, dapat mag-evacuate na po tayo. Opo. Okay, ma'am, kailangan po lalayas ng Philippine Area of Responsibility itong si Leon. At siguro, marami pong magtataka, no? Yung undas ho ba nila ay magiging maulan? Apo. So, etong si Leon, posible na nga pong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility tomorrow evening or Friday early morning. And then, with regards naman sa may undas, sa mga areas, sa mga nasa may northern Luzon, pati na rin sa ibang parts sa mga western section ng bansa natin, until November 1, asahan natin yung mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. And then sa Metro Manila naman, and then the rest of the country, malaking bahagi ng bansa, hanggang today and tomorrow, posibleng maulan ngayon hanggang bukas, pero pagdating ng November 1, start na po ng improving weather condition po natin. Alright. Maraming salamat po again sa oras nyo. Ma'am Veronica Torres, ang ating Pag-asa Weather Forecaster. Thank you, ma'am.